Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, death toll sa Angeles building collapse, umakyat na sa 17. 26 Victory Liner buses, sinuspende ng LTFRB matapos ang Benguet crash na ikinasawi ng isa at nag-iwan ng mahigit 70 sugatan. Mahigit 10,000 OFWs at pamilya mula Middle East nakauwi na ng bansa, 4,700 na kinabang sa reintegration program. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng siyam na palapag na gusaling nasa ilalim ng konstruksyon sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga matapos maiahon ng mga responder ang 3 pang biktima nitong June 2. Habang nasa access operations para marating ang victim number 18 na natukoy bandang 11:10 ng umaga, nadiskubre rin ng mga responder ang 2 pang biktima na kalaunay itinalagang victim number 19 at victim number 20. Naiahon ang victim number 19, 1:30 ng hapon, sinundan ng victim 18, 1:70 ng hapon at victim 20, 1:19 ngayong hapon. Sa mga naunang retrieval operations, naiahon din ang 3 hindi pa nakikilalang biktima bandang 11:20 ng gabi ng June 1 at 1:56 at 2:07 ng madaling araw ng June 2 na nagtaas noon sa bilang ng mga nasawi sa 17. Narecover din ang labi ng isang aso habang nagpapatuloy ang clearing operations sa collapsed site. Sa ika-10 araw ng operasyon, patuloy ang search, rescue, and retrieval efforts ng Unified Command habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng gusali noong Mayo 24. Sinuspende ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner noong June 1 Lunes at pinagpapaliwanag ang kumpanya kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang prangkisa nito kasunod ng madugong aksidente sa Tuba, Benguet. Matatanda ang isang babae ang nasawi at mahigit 70 katao ang nasugatan matapos magsalpukan ng 2 Victory Liner bus at isang SUV sa Marcos Highway noong May 30, Sabado. Batay sa paunang investigasyon, nakaranas umano ng mechanical defect ang isa sa mga bus bago ito bumangga sa isa pang bus at SUV. Nagpaabot ng pakikiramay ang Victory Liner sa pamilya ng nasawi, humingi ng paumanhin sa mga naapektuhan at nagkaroon ng sariling investigasyon habang nakikipagtulungan sa mga otoridad. Agad namang nagpadala ang Philippine Red Cross ng 2 ambulansya at welfare teams para tumulong sa mga biktima sa Baguio at La Union. Habang nagkaloob ang DSWD car ng ayuda at psychosocial intervention sa mga apektadong pasahero. Tiniyak din ng LTFRB ang agarang pagproseso ng insurance claims para sa mga biktima. Mahigit 10,143 overseas Filipino workers o OFWs, dependents at stranded Filipinos ang ligtas na nakauwi mula sa Middle East sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan, batay sa tala hanggang Mayo 30. Kabilang riyan ang 7,999 OFWs, 1,782 dependents at 362 stranded Filipinos. Umabot naman sa 34,690 ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda, habang mahigit 71,000 na serbisyo kabilang ang food, transport, shelter at medical assistance ang inihatid. Samantala hanggang May 31, nasa 4,707 repatriated at dating OFWs ang nakinabang sa National Reintegration Network. Mahigit 24,000 na serbisyo ang ipagkaloob, kabilang ang job facilitation, livelihood assistance, psychosocial support at skills training upang matulungan silang makapagsimulang muli at makahanap ng kabuhayan sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.